Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po. Ako po si Sister Kirliap ng CRC Makati Mother Church na makakasama niyo po sa ating Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga po ay ating pagbubulayan ay matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 11. Ang pamagat po nito ay Set Apart for God, Rejecting the Occult Practices of Canaanites. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for bringing us today to hear your word. As we open the scriptures, we ask for your guidance and wisdom. Ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong katotohanan at naway magsalita ang iyong espiritu sa pamamagitan ko upang ang bawat salita ay luwalhatiin ka po. Let your word bring light, conviction, and transformation in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang teksto sa Deuteronomy chapter 18 verse 9. Kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Verse 10, sino man sa inyong huwag magsunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Verse 11, ng mga mananawas at mga sumasangguni sa espiritu ng namatay. Sa panahon po ngayon, maraming tao po ang naaakit sa mga gawaing hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 11, malinaw po na inutos ng Panginoon sa kanyang bayan na huwag makisama o gayahin ang mga gawain ng mga Kananeo na labag sa kabanalan at katwiran. Ang mensaheng pong ito ay hindi lamang po para sa kanila noon, kundi para rin po sa atin ngayon. Nais ko pong ibahagi ang tatlong aral na aking nakuha mula sa tekstong pong ito. Una po ay ang banal na utos ng Diyos. Malinaw po na inutos ng Diyos na huwag po nating gayahin ang masamang kaugalian ng ibang mga bansa. Dahil tinawag po tayo upang maging natatanging bayan niya. Hindi po kailanman ninais ng Diyos na gawin o gayahin po natin ang mga nakakasuklam na gawain tulad lamang po ng pangkukulam, horoscope, feng shui at iba pa pong mga gawain na may kinalaman sa mga espiritu o manghuhula. Ang bagay po na ito ay hindi nagmumula sa Diyos at sumasalungat po ito sa kanyang kabanalan at katotohanan. Ang banal po na utos ng Diyos ay nagbibigay ng gabay upang mamuhay po tayo ng may kabanalan at kasiyahan sa kanyang kalooban. Kapag po ating isinapuso ang kanyang mga utos, magiging malinaw po ang ating landas at magkakaroon po tayo ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Ang pagsunod po sa kanyang utos ay sumasalamin ng pagsamba at pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Kaya't huwag po nating hayaan ang anumang gawain ng mundo ay maglayo sa atin sa Kanyang kabanalan. Pangalawa po ay ang masamang epekto ng gawaing okulto. Ang mga gawaing kasuklam-suklam po ay hindi lamang naglalayo sa atin sa Diyos, kundi ito po ay magiging daan sa ating buhay upang maimpluwensya sa kasamaan. Kaya lagi po nating tandaan na ang pakikilahok po sa anumang kasuklam-suklam na gawain ay nagdudulot po ng pagkakulong ng espiritual na kadiliman, pagkakabalisa at kawalang katiyakan. Kaya tanungin niyo po natin ang ating mga sarili, kanino ba natin inilaan ang ating pagtitiwala? Sa Diyos o sa mga bagay na gawa ng tao? Kung tayo man po ay may kaugalian o paniniwala tayong hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, nararapat lamang po natin itong talikuran agad dahil ang tunay na kapayapaan at proteksyon ay matatagpuan po lamang natin sa Panginoon at hindi sa maling kapangyarihan ng mundong ito. Panghuli po ay ang panawagan ng Diyos sa pagkakabanal. Sinasabi po sa 1 Peter chapter 1 verse
verse 16. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kapag po tinalikuran po natin ang mga gawaing kasuklam-suklam, pinararangalan po natin ang Diyos at ipinapakita ang ating pananampalataya sa Kanya bilang tanging Panginoon ng ating buhay. Kaya bilang aplikasyon, magkaroon po tayo ng disiplina sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng palaging pagdarasal, pag-aaral ng salita ng Diyos, at maging matatag laban sa mga tukso. Kung kaya't sa ating araw-araw po na buhay, ipakita po natin ang kabanalan sa mga salita, kilos at desisyon. Bilang konklusyon po, ang utos po ng Diyos ay malinaw. Tanggihan natin ang lahat ng gawaing okulto sapagkat ito ay hindi para sa Kanyang bayan. Sa halip, magtiwala tayo sa Kanya na nagbibigay ng buhay, liwanag at gabay. Tandaan din po natin na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat at Siya lamang po ang dapat nating pag-ukulan ng pagsamba at pagtitiwala. Kaya mga kapatid, kung mayroon man pong aspeto sa inyong buhay na kailangang isuko sa Diyos, gawin po natin ito ngayon. Lumapit po tayo sa Kanya, humingi ng tawad at magpasyang sundin ang Kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, patawarin mo po kami sa mga panahon na kami po ay natukso sa mga gawaing hindi naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na magtiwala lamang sa iyo at talikuran ang lahat ng anyo na kasamaan. Gabayan niyo po kami na mamuhay ng may kabanalan at kaluguran sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng Kanyang salita dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ibahagi ang video na ito upang kayo rin po ay maging mapagpala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.